notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Reaction mo, Birada ko! Okay, magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Okay, sa hapon pong ito ay pag-uusapan po natin, didiretsuhin ko na po kayo. Ito pong tila pagbabanta o pananakot nitong dalawang vlogger, dalawang vlogger nitong ni Digongyo. Ngayon, para may pinapahiwatig sila. Pero para maintindihan po ninyo, mga minamahal kong mga kababayan, panoorin muna po natin ito. Itong dalawang vlogger po nitong ni Duterte, So, para maintindihan po natin, ito panoorin muna po natin. Ano? Ang pamilyang Duterte invited sa inauguration ni President-elect Donald Trump this coming January sa White House? Nako, kung DDS ka, magpalitsyon ka na. Curious lang ako. Ano kayang nararamdaman ngayon ni Liza Tanas? Ano kaya ang nararamdaman ngayon ni Ngiwi M? Ano kaya ang mga nararamdaman ngayon ng mga Talyanistang loyalista? Curious lang ako. Ano kaya ang nararamdaman ngayon ni Raisa Hontiveros at ni Laila de Limao at ang mga Pinklawan? Diba? Sabi ko sa inyo, magpakabait kayo. Kagabi lang, pagtulog nyo, mga hari at rina kayo. Kinabukasan pagising nyo, bumaliktad na pala ang mundo. Lagi nyong tatandaan na ang mga didiles maglilinis at magwawalis sa 2028. Alam nyo na kung sino ang aming lilinisin. So yun, mga minamahal kong mga kababayan, makikita mo po yung vlogger ni Digongyo. Sa itsura pa lamang po, mga minamahal kong mga kababayan, para pong anak sa labaso ni Dracula. Itsura pa lang, parang anak na ni Dracula sa labas. Diba? Maglilinis daw sila, magwawalis daw sila sa 2028. At alam na daw natin kung sino yung kanilang lilinisin. Wala kaming problema sa inyo kahit sino pa yung linisin ninyo. Maganda nga yung maglilinis kayo kasi pero posible yun kasi ang alam namin kayo yung mga basura diba? Kaya posibleng kayo ang maglilinis. Baka kami ang maglinis at linisin kayo. Ngayon, para po dire-diretso na tayo, para bago po ako magbitaw ng mga komento, panoorin din po natin itong isang video. Ito naman pong video na to. Ito po yung video nitong ni Maharlika. Maharlika na napakababa po ng lipad sa buhay. So, ito pakinggan ho natin, panoorin. Habang nanonood ako kanina ng speech ni Trump, sabi ko, bangag, this is it. Dami naglalaro sa isip ko. Sabi ko, shit, susulat kaya ako kay Melania. Sabihin ko na si Liza Tanas ay kidnapper. Ang daming ebidensya Ipapadala ko yung authenticated ni Bangag na nagpupulburon siya. Well, I decided I have to do it by hook or by crook. Ang daming naglalaro sa isipan ko talaga kanina. Meron akong kinausap, isang abogado. Nung ito na nga yung mga kaso-kaso ni Liza Tanas sa akin. Sabi ko sa lawyer na to, how about lalapit kaya tayo sa mga kongresista. Sabihin ko yung kaputahan ni Liza at ni Bangag. Alam mo kung ano sabi sa akin ng lawyer na yon? Sabi niya, we have a problem. Sabi ko, what's the problem? Ito yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya sa layman's term.
ang Pilipinas ay hawak ni Biden. Hawak sa liig dahil sa China issue. Since projected winner na si Trump, ayaw ni Trump ng pulboronic. Ayaw niya ng adik. So naisip ko, lahat ng email ng Trump campaign, I will send the pulboronic video and the authentication. How about that? Isilyado natin para pagdating ng pag-upo niya sa January, tignan natin kung ano ang magagawa. For sure, baka mag-plastic yan sila Lisa Tanas. At yung si Bangag, baka magbati-bati. Congratulations, President-elect Trump. Lisa Tanas, ibibigay ko sa Trump campaign yung picture mo, ipapakita ko lahat yung bribery mo, Lisa, yung kidnapping mo, yung mga audio mo. I'm thinking right now na i-compile ko lahat yan. Kung kailangan gumapang ako, papuntang mansyon ni Trump, gagawin ko. I will do the honor. Ayun, yun po yung sinabi naman pong pahayag nito pong ni Mahar Loka-Loka, no? So, parang tinatakot niya ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos. Oh. Sabi niya, ayaw daw ni Trump ng bangag. Okay. So, maganda yun kung ayaw niya talaga ng bangag. Kami din, ayaw din namin ng bangag. So, ano ba pinupunto nito ni Mahar Loka-Loka? At nung itong isang vlogger na nagsabi na imbitado daw itong si Digongyo sa inauguration nitong ni Trump, no? So, anong pakialam namin? Ha? Kahit pa imbitahan pa siya ni Trump kumain kung saan-saan, maligo, mag-outing, wala kaming pakialam sa inyo. Ha? At kahit ano pang gawin mo, Maharlika, kahit pa magdala ka o dalhin mo yung mga sinasabi mong pwede mong isumbong kay Trump, ha? O sabi mo gumapang ka, kung gusto mo tumuwad ka pa kung gusto mo para masaya ka. Ano ngayon? Bakit? Ano sa tingin mo? Makukulong, malalaglag, matatanggal ang aming mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Diyan ka nagkakamali. Ha? Diyan ka nagkakamali. Kahit pa anong gawin mo, kahit pa ipasa mo, yung mga sinasabi mo, hindi yan paniniwalaan. Hindi ka nga pinapansin dito sa Malacanang. Oh, no! Diyan pa kaya kay Trump? Sino ka? Kung ipasa din kaya namin, sabihin din kaya namin na kaya namatay yung asawa mo dahil pinatay mo. Nilason mo. Sige nga. Ha? Sabi mo galit si Trump sa drugs. Yes. Paano kung ipasa namin? If may magpasa din doon kay Trump, at sabihin doon na itong si Rodrigo Roa Duterte ay kaibigan ni Michael Yang at ni Alan Lim, na isa sa pangunahing suspect, isa sa pangunahing tao, na nagdadala ng tuloy-tuloy-ladang shabu dito sa bansang ito mula doon sa China. Sige nga. Ano yung sinasabi mong mga kidnapping? Pasa mo. Huwag mong sabihin, ipasa mo. Ha? Ipasa mo bakit? ICC ba si Trump? Ha? International Criminal Court ba si Trump? Baka nakalimutan mo na mismo yung sinasabi mong si Trump, sa loob lamang ng 4 years, makukulong na rin yan. Dahil may kaso yan. Kaya wag mong ipagmalaki si Trump. Wag mong ipagmalaki si Trump at naniniwala naman ako na hindi ganun kabobo si President Trump. Hindi ganun niyang kabobo at hindi ganun kaiksi ang utak niya para kumagat sa gusto mo. Sa itsura mo pa lang, Mahar Loka-Loka, pagkaharap mo si Trump, ang unang sasabihin niya sa isipan niyan, nasa katinuan ba to? Ang dami-dami ng magandang salamin. Bakit itong salamin pa ito ang napili niyang ilagay sa mukha niya? Nagnamukha tuloy siyang mangkukulam. Di ba? Mga minamahal kong mga kababayan. Alam nyo, eto na naman sila Bumabalik na naman sila sa kanilang mga estilo. Di ba? Inimbitahan lang si Digongyo sa inaugurasyon. Parang gusto na lang sabihin na katapusan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Diyan kayo nagkakamali. Anong katapusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.?
Hindi kami bulag na mga Pilipino. Marami kaming mga Pilipino na handang makipaglaban, makipaggera kung kinakailangan. Ha? Huwag lamang masira, huwag lamang mababa, huwag lamang mawala sa posisyon etong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil alam namin na nasa kanyang mga kamay yung pag-asa, nasa kanyang mga kamay para guminhawa ang bansang ito. Ha? Kaya huwag kang magmalaki, huwag kang magyabang, huwag kang magsalita ng kung ano-ano, maharlika o maharluka-luka. Dahil kung meron ka mang ipapasang mga kaso kay Trump, mas marami kakaso o ihaharap na kaso ang Quadcom laban sa amo mo na si Duterte at sa iba pa. Na kumbaga, kakapiranggot lang yung sinasabi mo kumpara sa saku-sakong kaso na pwedeng isampa at katibayan. Kung may katibayan ka, mayroon kang mga pwedeng ipasa kay Trump. Oh. At saka alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, may ICC. Bakit kay Trump? Anong ibig sabihin nun? Anong habol nito? Ha? Anong habol nito ni Maharluka-luka? Sumipsip? Ako. Malabo yan. Maharluka-luka. Hindi ka papansinin. Sa itsura mo pa lang, mukha kang babaeng hindi kontento sa iisang alam nyo na. Di ba? Ako, iniiwasan ko na lamang po magmura. Dahil pinangako ko na hindi na po ako basta-basta magmumura at hindi na akong papalabas ng mga maiinit pa na mga istorya. Dahil mahirap na. Kilala nyo naman po si Epifanio Labrador. Pag ako po ang nagmura, wagas po yan. Kahit demonyo, talagang matatablan ho pag ako ang nagmura. No? Pero ganun pa man, sabi pa ni Maharluka-luka na magpaplastikan na naman daw. O, makikipagplastikan na naman daw ang ating First Lady Liza Araneta Marcos maging ating mahal na Pangulo at babatiin si Trump. Ano pakialam mo? Presidente ka ba? Ha? Presidente ka ba? Karapatan ng aming mahal na Pangulo. Karapatan ng kahit sino na bumati sa gusto nilang batiin. Di ba? Oh. Alam mo, napaka talaga dito ni Maharluka-luka eh. Hindi na lang manahimik sa isa-isang tabi. Pero para sa akin, mga minamahal kong mga kababayan, kahit pa maging magkaibigan si Trump at saka itong si Duterte, hindi nangangahulugan na titigil na ang ICC. Ha? Taga nyo yan sa bato. Walang kapangyarihan ang presidente ng US para kontrolin ang ICC. Dahil kahit presidente ka, kapag gumawa ka ng masama at hindi nakita ng International Criminal Court na ikaw ay abusado, pwede kang makulong, pwede kang ipadampot, pwede kang babaan ng warrant of arrest ng International Criminal Court. O, sabi naman nito ni Maharlika, hawak daw ni Joe Biden itong bansa natin. Sino nagsabi? Hawak daw dahil sa issue ng China. Ikaw lang nagsabi nun, Maharluka-luka. Hindi naman katulad si Ferdinand Marcos Jr. ng amo mong si Rodrigo Roa Duterte na aso ng China. Parang gusto niyang palabasin na ang bansa natin ay hawak ng isang tao na si Joe Biden. Di ba? Oh, parang gusto niyang itulad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa amo niyang si Digong na tagadila ng puwet ng presidente ng China na si Xi Jinping. Hindi po ganoon ang aming mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang aming mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mayroong paninindigan, at mayroong tamang pag-iisip, at mayroong tapang, mayroong talino. Ang aming Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tapat sa bansang ito at sa mga Pilipinong nananalig sa kanya at nagtitiwala sa kanya. So, ganun pa man, tingnan natin kung sino ang lilinisin sa 2028. Makikita natin yan, lalo na itong mukhang Draculang vlogger ni Digongyo. Naku, wag na lang tayo.
Marami na kayong pagbabanta sa mga supporters ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging sa aming mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero anong nangyari? Ang dami yung ginawang kabalbalan doon sa rally-rally ninyo. Ang dami yung ginawang kabalbalan kung saan-saan para lamang pababain, sirain yung aming mahal na Pangulo. Pero anong naging ending? Wala. Walay. Dahil hindi kayo sinasamahan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Di ba? Oo. Anong ibig sabihin ninyo? Porket nanalo si Trump, madidismiss na si Kibuloy? Ha? Porket naging pangulo itong si Trump, parang gusto yung sabihin, kukonsintihin ni Trump yung pagiging manyakis ni Kibuloy, yung pagiging mamamatay tao ni Duterte. Di ako naniniwala dyan. Siyempre, uunahin pa rin ni Trump ang sarili niya. Hindi yan magdidesisyon na alam niyang ikakasira niya at hindi niya isasaalang-alang ang sarili niya para lamang sa mga taong malademonyo yung isip na kung saan walang respeto sa kapwa-tao maging sa Diyos. Lalong-lalo na sa batas na pinaiiral sa bansang ito. 'Di ba? So, ganun pa man mga minamahal kong mga kababayan, tignan natin kung ano rin magagawa ni Maharlika. Kahit pa sinong puntahan mong congressman, kahit pa yung pinakahari na ng hari na mga kung ano mang hari merong kilala ka, puntahan mo, gapangin mo. Talaga naman manggagapang ka eh. Sanay ka naman talaga gumapang eh. Di ba? Hindi na makataka-taka yan, Maharlika, dahil magaling ka talagang gumapang. Di ba? Yung itong vlogger na to, na nagsasabing magwawalis kayo sa 2028, tatandaan ko mula ngayon, simula ngayon, titignan ko yung sinasabi mo, na magwawalis kayo, maglilinis kayo. Tignan natin. Sana ganun pa rin ang sabihin mo sa 2028. Sabagay, malayo-layo pa rin naman, pero tatandaan ko to. Diba? So sa mga kababayan natin, kung ano man po ang mga paninira, kung ano man po ang maririnig natin mula sa ating mga kalaban, tibayan lang po ninyo ang inyong mga loob at natitiyak ko na patuloy po tayo magwawagi dahil alam natin kung ano ang tama na pinaglalaban natin. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.